So alamin po natin ang balita mga sangkay. Iba't ibang bahagi ng ating bansa nagkakaroon na daw po ng panic buying dahil nga po sa takot sa paparating na paglapag nitong bagyong si Pipito na kasing lakas daw po ito ng Yolanda. Magandang oras po sa inyong lahat. Sana po ay okay lamang po ang inyong kalagayan ngayon. Medyo delikadong sitwasyon ng ating bansa. Kaya nga mga sangkay, maging ready po tayo, maging alerto. Huwag pong pababayaan ang sarili mga sangkay na mapahamak. Okay? At ang magiging solusyon natin dyan mga sangkay ay ang advance na paglikas bago po tumama itong malakas na bagyo. Okay, ito po kasi yung update ngayon mga sangkay. Marami daw pong mga lugar sa Pilipinas ngayon, especially yung mga unang tatamaan nitong bagyo, nagkakaroon na po ng panic buying dahil po sa takot mga sangkay na maulit na naman po yung nangyari mga sangkay noong 2013 na nagkaubusan po ng pagkain. At ayun po, ang nakita po natin naging sitwasyon na talagang kaawa-awang nangyari sa Leyte. Anyway guys, before tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.35 million subscribers na. Kaya naman hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Dahil dito mga sangkay, mahalaga pong impormasyon, content yung inilalabas po natin. Wala pong sabaw, mga sangkay na mga content tayo dito. Talagang pure na mga sangkay, information na mapagkukunan po ng kaalaman. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba. Ngayon, ito nga, mga sangkay ang balita. May mga nababasa po tayo sa social media na nagkakaroon na daw po ng panic buying. Kagaya po nito, panic buying is happening right now. Keep safe everyone. Okay? Doon po ito sa Leyte. Ngayon, nagkaroon na daw po ng panic buying doon, mga sangkay. Grabe itong sitwasyon na to. Ngayon, ito yung balita. Ayan po, mga Taclobanon. Namili ng supply bago maramdaman ang bagyong Pipito. Kasi mga sangkay, doon po sa Leyte, alam naman po natin yun na sila po talaga yung nakaranas ng malalang bagyo sa kasaysayan ng ating mundo. Yun po yung bagyong Yolanda. Ngayon, ayaw na po nilang maulit yung nangyari mga sangkay. Nagkaubusan po ng pagkain. Ngayon pa lang, naghahanda na po sila. Kaya nagkaubusan daw po ng mga pagkain, nagkaubusan po ng mga bilihin doon po sa mga grocery store. No? So ito po, tingnan natin ang balita tungkol dyan mga sangkay. Sabi dito, mga Taclobano namili ng supply bago maramdaman ng Pipito. Sa gitna ng papalapit na bagyong Pipito, dumagsa ang ilang Taclobanon sa mga pamilihan upang maganda. Para sa marami, mahalagang aral ang iniwan ng mga nagdaang bagyo. Dapat laging handa bago pa man tumama ang kalamidad. Okay? Totoo yan, mga sangkay. Dapat bago po manalasa yung bagyo, ready po ang lahat. Okay? Sa isang grocery store sa Tacloban, makikita ang mahabang pila ng mga mamimili. Karamihan sa kanila, pangunahing bilihin tulad ng bigas, delata at tinapay ang laman ng kanilang basket. Mga sangkay, nangyayari lamang po itong ganitong klaseng pila mga sangkay sa mga grocery store kapag ka magpapasko o kaya mag-New Year. Pero this time, talagang ito ang sitwasyon. Wala pa po tayo sa Pasko pero pila na po dahil sa bagyo. Ayon sa ilang residente, hindi na nila nais pang maulit ang hirap na naranasan noong mga nakaraang bagyo tulad ng Yolanda. Bagamat patuloy ang pagbabala ng pag-asa na maganda, nananatili pa rin kalmado ang marami sa Tacloban dahil sa maagang hakbang na kanilang ginawa. Ayun, maganda mga sangkay. Maaga po naghanda. Nag-abiso na po ang kanilang local government na maging ready kasi anumang oras mga sangkay, pwede po talagang maging malakas. Para sa mga Taclobanon, mas mabuti na ang maagang paghahanda kaysa magsisi sa uli. Correct. Sana lahat po ganyan mga sangkay, no? Sana ba yun? Eto. Evacuation isinagawa sa Canavid, Eastern Samar dahil sa bagyong Pipito.
Ito, forced evacuation na ata to. Sa Canavid, Eastern Samar, patuloy ang forced evacuation nga, mga sangkay, na isinagawa ng lokal na pamahalaan sa mga coastal barangay. Lalo itong ipinatupad sa mga bahay na malapit sa dagat bilang paghahanda sa paparating na bagyong Pipito. Ayan ha, mga sangkay. Grabe. So, at least, di ba, ito po ang dapat na ginagawa ng maraming pamahalaan ngayon sa lokal. Isalban nyo po ang inyong mga kababayan. Ilikas nyo ng mas maaga kasi pag hindi nyo po nailikas yan, hindi po nagkaroon ng forced evacuation, kawawa ang mga yan. Mas mabuti ng maganda kaysa magsisi sa uli. Sabi pa nga mga Taclobanon, di ba? Nako, mga sangkay, delikado itong nangyayari ngayon sa Pilipinas dahil nga po tumitindi itong mga kalamidad na nagaganap. So ngayon, ito ang nangyayari mga sangkay, mga Taclobanon at iba pang mga lugar, panic buying is real. Ito nga mga sangkay, may video tayo dito tungkol dyan. Ito, nagpa-panic buying po yung mga kababayan natin. Panibagong bagyo na naman ang tatama dito sa Eastern Visayas, particularly in summer. Kaya nga itong mga tao ay naghahanda na talaga. Ito naman, doon po ito sa Samar, mga sangkay. Kahit sa counter, napakahaba ng pila. Grabe. At saka ang daming nagpuntahan na dito sa grocery upang mamili ng mga pagkain at iba pang kakailanganin nila. So, wala tayong magagawa kasi ganun talaga yung panahon. Mag-pray na lang tayo at saka kailangan mag-ingat tayo. Ingat, God bless. Okay, so ayan po ang nangyayari mga sangkay. Talagang marami na po ang nakahanda, namimili ng mga pagkain para just in case matindi po ang tama na ito mga sangkay, meron pa rin po silang kakainin. Pero ang isa sa mahalaga po talaga, makalikas kung delikado. Kasi kung hindi makakalikas, naku po, malaking problema yan mga kababayan. Okay? Ngayon, ito mga sangkay, yung mga lugar na apektado ng bagyong Pipito. Tingnan po natin. Dadagdagan ng mga lugar na isinailalim sa tropical cyclone wind signals dahil sa bagyong Pipito. Nakataas ang signal number 2 sa northern at eastern portions ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern portion ng Albay at eastern portion ng Sorsogon. Grabe yung bagyong laki oh. Northern at eastern portion ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, at northeastern portion ng Samar. Tingnan nyo mabuti mga sangkay yung mga information ha, para hindi po tayo maligaw. Ayan po, yung mga signal. Signal number 1 naman sa Metro Manila, southern at eastern portions ng Isabela, Quirino, eastern at southern portions ng Nueva Vizcaya, eastern portion ng Nueva Ecija, eastern portion ng Bulacan, Laguna, Rizal, Quezon, Marinduque, Camarines Norte, lalabing bahagi ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng Albay at Sorsogon, Masbate, kabilang ang Burias at Ticao Islands. Rest of Northern Samar, rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran at northeastern portion ng Leyte. Sa latest bulletin ng Pag-asa, patuloy na tinutumbok nito ang Catanduanes. Tingnan nyo kung gaano kalaki mga sangkay, ano? Tingnan nyo yan. So sana, ito hindi naman sa pananakot, pero dapat talaga matakot tayo para mag-evacuate na po ang marami sa mga coastal areas na andun po, mga sangkay, mga kababayan po natin. Lumikas na dahil delikado. Tingnan nyo kung gaano kalaki yan. Huling namataan ng bagyo, 305 kilometers silangan ng D1 Eastern Samar. May lakas yan ng hangin ng 155 kilometers per hour at bugsong aabot sa 190 kilometers per hour. Patuloy ang pagkilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Humina naman ang bagyong Ophel na nakapasok na ulit sa Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan 220 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. May lakas itong 85 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot ng 105 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. At patuloy na tutumbukin ang Taiwan. Okay. Again, mga kababayan, ayan po yung bagyo, mga sangkay. Maging ano tayo, maging alerto po talaga. Ang pamahalan po natin, naka-all out, ready na po mga sangkay para po
ano ba tawag doon? Salubungin ba o basta naka-ready na po lahat mga sangkay, yung lahat po ng mga rescuer, naku po, mag-iingat din po yung mga magre-rescue. No, dahil nakakatakot itong bagyo ngayon mga sangkay, napakalaki. So, I hope that everyone of you, of us right now mga sangkay ay maging safe, no? At paalala ko ulit, hanggat may oras pa, lumikas na kung alam nyong delikado. Okay? Hindi po nagkulang ang ating pamahalaan sa pagpapaalala. Maging tayo mga sangkay, tumutulong po tayo na magpaalala sa lahat na lumikas na. Hanggat kaya pang lumikas. Okay? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube mga sangkay. Parami po tayo ng parami dito. Okay? 20,000 subscribers na po tayo. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Alright? So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.